Mabuhay at maligayang pagdating sa aming munting salo-salo ng mga salita. Ngayong araw, espesyal ang ating episode dahil makakausap natin ngayon ang isa sa mga haligi ng panitikan at ng wikang Filipino. Walang iba kundi ang national artist o pambansang alagad ng sining na si Virgilio S. Almario o mas kilala bilang si Rio Alma. Ako, mahirap maging manulat. Swerte lang ako. Yun lang, hilig ko. Sumulat lang na sumulat. Pagka wala na ako sulat, siguro mamamatay na ako. Iba-iba po yung mga paksa na ginagawa niyo ng tula. So, anong inspirasyon niyo? Hindi ko tinatawag na inspirasyon. Hindi ako naniniwala sa inspirasyon. Sabi po nila, di ba, the greatest writers are also the greatest readers. Lumaki nga ako sa isang tahanan na walang libro. Ano ba dapat ang ginagawa natin to utilize social media? Lagi ako nagsesermon tungkol dyan. Social media ay talagang for communication yan. Pero ang nangyayari, nagagamit din for politics. For fake news, at saka pagkakalat ng baluktot na values. Ano po yung kaakibat na responsibilidad na pagiging isang national artist? Siguro yun ang responsibility na mahirap kasi kailangan hindi ka nakikita masama. Hindi ka sumasali sa mga baluktot na politiko. Tumulong tayo para yung ating bansa ay makaahon sa mga komunay ng kamangmangan at kahirapan. Yun ang dalawa nating problema eh. Kamangmangan at kahirapan. At ang madalas na susi dyan, edukasyon. Ginoong Almario, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa iyo. Alam niyo, sir, bago po kami dumating dito, sinisilip po namin yung Facebook ninyo. Tapos nakita namin na meron kayong bagong tula. Ang iniisip namin, sir, gaano po ba talaga kadali para sa inyo na gumawa ng isang tula? At parang maya't maya ay may bago po kayong nailalabas na mga tula. Well, ang pagtula hindi talaga malaman kung mahirap o magaling para sa akin. Kuminsan, magaan, dahil sandali lang nagagawa ko. Pero kuminsan naman, nonote ko yung isang line, 1 week or 1 month, hindi ko pa nagagawa yung tula. So, depende rin, sir, sa inspirasyon. Depende sa dating, kumbaga, sa akin. Halimbawa, ito yung pinost niyo po sa Facebook, matagal niyo po bang sinulat yun? Hindi, sandali lang yun. Pag sinabi niyo, sir, sandali, minuto lang po ba yun? Oo. Pagka kasi meron akong mga topics na parang ordinaryo sa akin dahil ulit-ulit kong ginagawa. Halimbawa ngayon, may campaign ako para sa election, para tumulong sa pagkampanya na yung mga tao bumoto ng mahusay, alamin ang kanilang talino at karapatan. So, meron akong series na lalabas. Siguro mga 1 linggo yan o 2 linggo tungkol sa kung paano gagamitin ng tao yung kanilang sariling talino. Dahil naniniwala ako na bawat tao may talino. Hindi lang nagagamit o kaya nababaluktot ng kanyang community, ng kanyang paligid, ng kanyang environment. So, meron kayong sarili ninyong krusada, sir? Oo. Yung aking krusada dahil naniniwala ako na ang lahat ng tao dapat tumulong para yung ating sarili ay makilala natin. Saka tumulong tayo para yung ating bansa ay makaahon sa mga tawag ko dito, kumunoy Kumunoy ng kamangmangan at kahirapan. Yun ang dalawa nating problema eh. Kamangmangan at kahirapan. At ang madalas na susi dyan, edukasyon. Kaya kailangan natin lahat tumulong para sa edukasyon. Kayo sa media, kami sa mga alagad ng sining, mga manulat. Tulong-tulong tayong lahat para ang mga tao ay magkaroon ng sapat na edukasyon tungkol sa kanilang karapatan at magamit nilang mabuti itong kanilang talino at karapatan. Gaya ng sinabi niyo po, parang krusada niyo po ito ngayon. So, madalas ito po yung sinusulat niyo ngayon. Minsan po ba nag-iiba rin yung tema? Kasi syempre, iba-iba po yung mga paksa na ginagawa niyo ng tula. So, depende sa panahon, depende sa tema, or kung anong inspirasyon niyo. Kung ano yung mangyayari sa akin. Kung makabasa ako ng maganda na gusto ko itula, nag-iiba. O kaya kung minsan meron akong naranasan na nagandahan ako. Halimbawa, nung isang araw, merong isang painting na nagandahan ako. Parang gusto kong tumula tungkol sa pag-ibig sa umaga. Tinura ako yung painting. Sir, ang iniisip ko po kasi halimbawa, yung mga tao nagtatrabaho sa opisina, 9 to 5, may schedule sila, alam nila kung anong gagawin nila. Pero ang iniisip ko kasi pag alagad ng sining, kailangan may inspirasyon din yun, di ba, sir? May schedule din po ba yun sa bawat araw? Kumari, 9 to 12. Ako, ang schedule ko lang, basta sa loob ng isang araw, nagde-devote ako ng 1 hour, 2 hours
sa pagsusulat. Kung walang dumating, sorry. Pero kung may dumating, nagiging 3 hours yun, 4 hours hanggang pagod na ako at tuntukin ako. Pero walang definite oras kung ano yung mangyayari. Nagtrabaho rin ako sa dyaryo. Kaya sanay na sanay ako na kahit saan ako nandun, sumusulat ako kahit maingay o ano. Hindi problema sa akin yun. Kung saan ako abutan ng hindi ko tinatawag na inspirasyon, hindi ako naniniwala sa inspirasyon. Kung saan ako abutan ng pangyayari, may dumating sa akin kaisipan na gusto ko, insight sa isang bagay na bigla ko naalala, hinto ako. Kaya may dala ako lagi na tansulat dito. Sinusulat ko muna sa aking papel. Pagdating ko nga sa bahay, saka ko susulatin. May baon kayo lagi, sir? Ay, Ball pen tsaka oo. papel? Lagi yun. May bag akong dala. Ibig po ba sabihin nito, maliit pa lang po kayo, gawain nyo na ito? Bata pa ako talaga mahilig na akong tumula. Alam ko yun. Basta nararamdaman ko na gusto kong makinig sa mga tumutula sa aming baryo. Kinakabisa ko yung kanilang mga kinakanta, mga folk songs. Tapos nagkaroon kami ng katulong na mahusay tumulaing Kapampangan and Tagalog. Nagpaturo ako sa kanya ng rhyme and meter. Kung pa ako noon, bago ako mag-grade 1, nakatula na ako. Kaya nung grade 1 nga ako ang valedictorian. Pinatula ako sa graduation. Yun na aking public appearance. Hindi ko na matanda kung ano yung tinula ko. Pero yun yung unang pagkakataon ko na in front of the public. Ano yung pakiramdam niyo, sir, nun? Hindi ko na alam. Basta natatawa lang ako sa sarili ko kung bakit ako napunta doon. Lalo na nangyari doon. Di ba yung mga microphone ng araw tataas? Ganun lang ako liit. Nilagyan pa ako ng drum sa ibaba. Para maabot yung microphone. Ibinida po ba yun ng mga magulang ninyo, sir? Hindi. Yung akin lola, ang hilig na iyakin lola ko nung ako yung tumutula. Sa tuwa, sir. Saka nung una ako interview ng mga tao doon sa San Miguel, lola ko buhay pa nun. Kinukwento niya lagi yun sa mga nag-interview. Nakakatuwa naman. Sabi po nila, di ba, yung the greatest writers are also the greatest readers. Nag-umpisa po ba ito sa hilig sa pagbabasa? Noong araw kasi, lumaki nga ako sa isang tahanan na walang libro. Nagkataon lang, may kapitbahay ako. Sculptor siya, gumagawa siya ng mga muebles. Mahilig din siya magbasa. So sa lahat dun sa aming baryo, sa lang mayroong mga comics, liwayway. Nakatambak lang sa kanyang silong lahat yung matapos basahin. Ginagawa ko, pumupunta ako dun sa silong na yon. Doon ako nagbabasa ng comics. So parang library na rin yung bahay niyo? Oo. So kunyari, manonood muna ako sa kanyang paggawa. Pagka pupunta na ako sa silong, magbabasa na ako. Doon ako natuto. Hindi ko alam kung paano ako natuto. Siguro tinuruan niya ako. Isang araw, sabi ko doon sa nanay ko, Nanay, marunong na ako magbasa. Nagulat siya? Hindi siya maniwala. So pumunta ako sa kapitbahay namin, kinuha ko yung isang comic. Binasahan ko siya na isang page. Oo nga na, sabi niya. So nagulo na aming pamilya na marunong na ako magbasa. 5 years old pa lang yata ako, 4 years old. Wow! So ang ginawa nila, kinausap yung Kapitan Del Barrio ninong ko. Dali natin sa school na pasok na natin. So naging salingkit ako dun sa grade 1. 5 years old pa lang kayo, nasa grade 1 class na kayo, sir. Wala pa ako sa edad So, salingkit. Pero yung teacher ko, nakita na mas marunong pa ako dun sa aking mga kaeskwela. Nakakabasa na ako sila, hindi pa Ang ginawa niya, pumunta sa division office sa Malolos. Nilakad niya na gawin na akong grade 1. So parang na-accelerate pa kayo, sir? Na-accelerate ako. Bata kayo graduate, sir? Oo, Mas bata kayo sa mga kabatch nyo? Yeah. Pero sir, nung umabot kayo ng kolehiyo, yung kurso nyo, political science, hindi related to the arts or writing or literature. Ibig po ba sabihin, wala kayong balak na gawing karera yung pagsusulat? Yung tatay ko kasi ang ayaw. Kasi yung tatay ko politiko, pero illiterate, farmer. Nung siya ay maging vice mayor, tapos naging mayor, nakita ko siya hindi makatulog ng mayor. Bakit ka ako tatay? Kasi may darating ng mga bisita, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya kabilin-bilin na niya sa akin, mag-abogado ako. Sundan ko yung yapak niya. Ayoko naman nun. Nakita ko yung hirap niya sa buhay. Mga kalukuhan ng mga politiko, yung mga trabaho. Wala namang ganansya kung hindi ka kurap. Lumaki po kayo na mulat na sa politika, sir? Oo, kasi nga nung high school ako, nandun yung tatay ko na politiko. Pero ayaw nyo pumasok Ayoko sa kasi ang politika? gusto ko sumulat, saka maging teacher.
Paano nyo nakumbinsi yung father nyo, yung tatay nyo, na hindi na kayo mag-aabuga siya, na kayo po ay magiging isang Hindi ko siya manunula? nakumbinsi, pero namatay siya. Pagka-graduate nyo, sir? Pagkatapos ng kolehiyo? Second year pa lang ako namatay na siya. So, yun, pinlano ko na yung buhay ko. Tatapusin ko lang itong political science. Uwi ako sa San Miguel, doon ako magtuturo. Ayun, nagsimula na ako ng pagsulat. Ang nangyari noon, dahil ako nagturo nga sa San Miguel High School, BSE ang kailangan doon, pero AB yung kinuha ko eh. So, ang ginawa ng principal, sige, kukunin ka namin dahil mukhang okay ka talaga. Pero, mag-aaral ka lang education units. So, ang ginawa ko, nung summer na yun, nagsimula na ako mag-summer sa UE for education. Dalawang ginawa ko, education subjects at saka masters, na hindi ko pareho natapos. Kasi nga, after that, nagpunta na ako sa Ateneo. Pero nakapagtuturo na kayo nung panahon na yun? Oo, 5 taon ako na sa high school. The best years of my life. Bakit nyo nasabi yun yung best years? Nandun ako sa bayan ko, tapos tunto ako sa mga bata. Ilan taon po yung mga tinuturuan nyo nung panahon na Yung yun? iba nga matanda pa sa akin eh. So parang magbabarkada lang kayo, sir? Yun ang pinta sa akin ng aking principal eh. Palagi daw akong tumutuma, tumaas ako. Iba yung panahon nun, sir, no? Yung pangalan na ginagamit nyo sa pagsusulat, yung pseudonym niyo, yung Rio Alma, kailan nyo inumpisahan yung paggamit nun? From the very beginning po ba na Hindi. nagsulat kayo? Nung nagsisimula na ako magsulat sa UE, ginamit ko yun sa tula. Pero yun ay tinuro sa akin ng aking teacher sa UP. Nung kasing sa UP, meron tinatawag na senior colloquium nung araw eh. Pagka-graduating ka na, kahit anong course na kunin mo, sa 3 units kumuha ka. Ginawa namin barkada, kumuha kami lahat ng Pilipino. Political science, pero nagpunta kami sa Pilipino. Doon, yung teacher namin, nakita na, ang galing ko palang sumulat, si Almario na. Nagkaroon ng contest sa pagsulat ng essay on Marcelo H. Pilar. So, pinagawa kami ng aming teacher. Sabi niya, salin natin itong kay Almario. Mananalo to tiyak. Eh ano ang gagamitin natin yung pangalan? Siya nag-isip. Siya rin lang si Plaridel, si Marcelo H. Pilar. Naging Plaridel yung kanyang pangalan. Yung Almario gawin natin Rio Alma. So sa kanya pala galing yun? Oo, yun. Nung ako naman ay nasa UE na, nagbigay ako ng isang tula, isang short story, isang essay, doon sa editor. Lahat gusto niya i-publish sabay-sabay. So, kailangan ko magkaroon ng pen name sa tula. Ginamit ko yung pen name sa tula. Rio Alma. Isang pen name pa sa short story ang tawag ko sa sarili ko ay Viernes Sabado. Viernes Sabado, di ba? Pero BSA, Berilio S. Almario. Viernes Sabado. Tapos sa essay, ginawa kong Berilio S. Almario. Yung Viernes Sabado, Hindi nag-click eh. yung Rio Alma na lang yung yung... kasi the next week may dumating ng fan mail eh. Nililigawan ako dahil akala babae ako. Anong naalala nyo? Anong nakalagay doon sa sulat? Sinasabi na, tagahangan niyo ako, Miss Rio Alma. Nakakatuwa na. Kasi talagang mas nakilala ko sa Rio Alma kaysa Berilio S. Almario. Yung aking pen name na ang siyang pinapangalan sa akin ng mga tao eh. Di kahit dito, tawag sa akin, Prof. Rio eh. Hindi yun na po naisip na magkaroon ng iba pang pen name pagkatapos Ang dami ng kong pen Viernes? name. Ano po ba yung mga iba Nung pang ako'y nagamit nyo? nagsisimula ng Adarna Books, kukunti ang sumusulat. So lahat halos nung unang mga stories doon ako sumulat. Kinakailangan ko mag-pen name. Para isipin ng ibang tao na ibang Iba sumusulat. sumusulat. Siguro naka-20 pen name ako doon. May iba pa kayong naalala, sir? Victorio Año Nuevo, Saan galing po yung Victoria Anyo? VA. Okay. Saka yun din ang ginamit ko sa aking pagtula nung ako'y nasa underground. Victorio Año Nuevo, Victory of the New Year. Of the New Year. Pati pala nga yung Vienna S. Abado, VA din pala. No? VSA din. VSA din. Nag-umpisa po kayo sa pagsulat ng mga tula. Paano po kayo napunta sa pagsusulat ng mga librong pambata? Mahabang istorya. Nung ako'y nag-workshop, dumating bigla sa akin si Louis Lagdameo, yung naging secretary kay President Ramos eh. Pinuntahan ako, gusto nila magtayo ng isang publishing house. Sabi niya, pwede ka bang ikaw mamuno ng aming corporation para sa children's books? Eh, nakakakuha lang dyan eh. Sabi ko, alam ko lang, tumula sa matanda, hindi sa mga bata. Pilit siya ng pilit. Sabi ko, sige, bigyan mo ako ng 2 buwan
Pag-aaralan ko yan. Nagpunta ako sa education ng UP. Kinausap ko sila, Dr. Lising, mga child psychologist doon. Tinanong ko, ano ba mainam na gawin para ako'y matuto ng child psychology bago ako umarap dito. Pinagbasa ako ng mga libro, nagpunta ako sa UP Library, nagbasa ako ng mga libro on children's psychology, children's literature. Karang 2 buwan, sige na Louie, papasukin ko na yung trabaho mo. Nagtuturo ako nun sa Philippine Science High School. Sabi ko dun sa akin, director, pwede ba akong mag-resign na? Ayaw akong pag-resignin ng director ko. Sabi niya, huwag ka mag-resign. Baka mamaya hindi mo gustuhan yan eh. Bumalik ka uli. Nag-leave lang ako for 1 year. Second year, bumalik na naman ako sa Philippine Science High School. Mag-resign na po ako dahil maganda na po yung trabaho ko dito, mas malaki ang sweldo. Sabi niya, hindi, mag-leave ka rin uli. Hindi pa rin. Oo, tatlong taon na akong pinag-leave. Hintayin niya ako. Ang husay ng director ko na bait ako doon. So, nung naumpisahan niyo na po yung pagsusulat ng mga librong pambata, doon niyo na po nakita na parang, masaya pala itong gawin. At nakikinabang yung mga bata dito sa Hindi, mga ang ginawa ko doon, alam mo, ang isang ginawa ko doon yung pabasa sa barangay. Makadevelop na kami ng mga 10 titles. Sabi ko sa UNICEF, yung UNICEF kasi noon very interested dun sa aking project Gagawa ako ng mga pabasa sa barangay. Weekly, na parang storytelling session sa mga bata sa puro barangays. Dito sa Maynila, tapos sa Ilocos yung isa, sa Bulacan yung isa. Gumawa ako ng isang mahusay na teacher sa UP. Sa akong pinag-storytell, ang galing ng epekto. Mga bata talaga, pag nakita mo sa squatter area, pag umaga, nagsisipag-bihis pa yun. Tuwan-tuwa kami. So yung UNICEF, nire-record lahat yun. Pinupuntahan nila yun. Nagustuhan nila yung project. Sabi nila, bibigyan ka namin ng pera, bibigyan ka namin ng imprenta para libre lahat sa kwan mo. Gumawa ka na ng trabaho mo. Nung malaman ni Dr. Solo na bibigyan ako ng imprenta, gusto na ngayon kunin yung aking Adarna book. Sabi ko, magre-resign na lang po ako sa inyo. Tutuloy ko na ito kahit inyo na imprenta. Kaya nahiwalay ako sa Nutrition Center after that. Tayo ako ng sarili kong corporation, Children's Communication Center. Sir, anong taon po ninyo binuo yung Adarna House? 1967, I think. 69. Tama po ba yung intindi ko na kaya nyo siya pinangalan sa Adarna House dahil gumawa kayo nung Ibong Adarna, yung full story, yung ginagamit sa mga high school, sir, yung mahaba? Ginawa ko lang yun kasi favorite ko na talaga yung story na Adarna. Ako yung nagsisulat. Ginagamit ko yun na symbol. Nag-iisip kami ng symbol din doon sa aming libro. Naisip namin, sabi ni Marcos, we have a sick society. Sabi ko, ito tama sa atin. We have a sick society. We need the song of the Adarna to heal this sick society. Kasabay po ba ng pagbuo ninyo ng Adarna House, paggawa ng mga librong pambata, yung pagbuo ninyo ng Batibot? Mga bandang malapit ng mag-Marcelo, dumating dito yung mga representatives ng Sesame Street. Nag-aalok nga, gumawa ng parang Philippine Sesame Street. Kinausap ako kung gusto ko. Sabi ko, gusto ko, pero ibahin ko. Pumayag sila. So, pinag-train ako sa US. 3 linggo ako sa Sesame Street. Nag-aaral kung paano gumawa ng script. Kasama sila. Henson, sila. Palaging palpak yung aking ginagawa kay Henson. Meron nga raw akong child psychology, pero hindi ako marunong magpatawa. Pero yung sinusulat niyo noon sa training, syempre English po yun. English, oo. Kaya nga nahirapan ako magpatawa. Nung gawin ko ng Batibot, nag-isip na sila, hindi nga pala ito Sesame Street lang. Kasi kasama na sa kontrata namin, nagagawa kami ng sarili naming puppets. Yung kalabaw, yung matsing, yung mga ganon. So kasama po kayo dun hanggang sa Umere ang Batibot? Hanggang sa Umeri lang. Pagkara nun, wala na ako. Pero kayo yung tumulong sa pagbuo ng mga konsepto, yung mga Ako nag-workshop sa mga simula. Tinuruan ko lang si Rene, pagkaraan si Rene lang bahala. Nasubukan niyo po yung creating stories not just for books but also for television, for children. Ang dami niyong nasubukan siya, dami ginawa. Nagtuturo din po kayo habang nagsusulat. Pero kapag hindi po kayo busy sa inyong trabaho, ano po ba ibang pinagkakaabalahan ninyo? Nagbabasa, nanonood ng TV, nanonood ng play. Pag
nagbabasa po kayo, sir, hindi ba yun parang trabaho din para sa inyo? Kasi nga baka nag-iisip kayo kung nagbabasa Totoo. kayo, parang inspiration mo. Thank you, tapos iisipin nyo kung anong gusto nyo isulat. Ito. Pero relaxing pa rin para sa inyo, sir. Oo naman. Pagkain ng utak yung pagbabasa. Hindi pwede sa isang araw na hindi kayo nagbabasa, sir. Ay, hindi. Kaya nakatambak yung mga libro ko dyan. Ang galit na galit nga yung misis ko eh. Hindi nawawala yung libro tambak sa aking paligid eh. Ano po yung mga paborito nyong basahin, sir? Fiction, non-fiction, English, Lahat. Filipino? Walang pinipili, sir? Wala akong pinipili. Pati Basta- comics, sir, nagbabasa Ay, ng comics. oo. Doon ako natuto eh. Sabi niyo, nagbabasa kayo ng comics. Kasi minsan, di ba, ang iniisip namin, meron kaming, para sa amin na hindi naman talagang alagad ng sining, di ba, sir, na in the same level that you are. Ang iniisip namin, parang for somebody of your stature, baka may konting discrimination sa mga comics or Wala other akong forms of ganon. literature. Ibig po sabihin, kumare, sa panahon ngayon, Facebook, TikTok, ganyan, nagbabasa rin kayo doon ng yung mga Ay, posts. hindi ko kaya kasi wala akong time. Nakakakumakain ng oras din yun, no, sir? Oo. Familiar po ba kayo, sir, dun sa mga bagong salitang ginagamit ngayon, yung mga Gen Z na slang? Siyempre. Saan yung napipick up yun, sir? Meron kaming kapisanan na nagsusubaybay sa development ng language. Yung aming FIT, ang tawag namin. Philippines Institute of Translation. Meron kaming Word of the Year na ginagawa. Yes po. Yun yung fini-feature namin. Sa'yo rin po pala galing yung Word of the Year. Galing lang sa station eh. Oho. Pero ang ginawa namin parang contest talaga na you have to defend your word sa states kasi meron silang pinaka-council na nag-meeting tapos pinag-usapan nila yung Word of the Year. Pinaka natutuwa ko yung mga gay sword speak eh. Dahil naliligid ako ng mga bakla na writers. Kailangan alam ko yung kanilang mga language eh. Kung hindi maliligaw ako. Mga tsurba, charot. Charot. Pero pagka ginamit ko, tawa na sila ng tawa. Hindi naman po labag sa kalooban ninyo na gamitin yung mga salitang Hindi yun. naman. In fact, kaya nga ako sumulat dun sa recently tungkol dun sa Shoki at saka Shota. Dahil gusto lang i-check na hindi lahat ng mga words ngayon, ngayon lang lumitaw, kundi nung pang-araw, may ganun na. Yung charot ba, sir? May origin ba yun? Wala. Ako yun, gay. Baka pwede sa inyo ko po, sir, tanungin ko ano ba yung totoong spelling ng charot? Kasi may iba, ang spelling nila, C-H-A-R-A-U-G-H-T. Parang pinasosyal. Parang wala namang Tagalog na A-U-G-H-T, di ba, sir? So, dapat OT yon, sir. T. OT. Okay, so alam na natin, charot. Pinasosyal na lang yung Char may A. nga lang yun char lang Char eh. lang. Char. O, parang wala nang problema, wala nang debate, char na lang. Char na lang. Pero, sir, speaking of yung social media, kasi sabi niyo po dati, nakakasali pa kayo sa mga storytelling, tapos meron pa kayong mga ino-organisang storytelling, pero ngayon po yung kabataan parang very consumed by social media as well. Ano sa tingin niyo ang papel ng social media pagdating sa, let's say, language preservation? Ano ba dapat ang ginagawa natin to utilize social media? Lagi ako nagsesermon tungkol dyan. Sa aking FB eh. Well, social media ay talagang for communication yan na mainam na de-democratize ang communication. Lahat nagpa-participate. Pero ang nangyayari, nagagamit din for politics, for fake news, at saka pagkakalat ng baluktot na values. So, kailangan dito campaignin yung mga gumagamit ng social media. Dahil mga trolls, walang habas yan eh. Walang konsensya yan. Basta kung sino magbayad, gagawa yan ng trabaho eh. Yung mga influencer na trolls din, nakaka-apekto sa mga bata. Una, siguro dapat kontrolin natin yung mga gumagamit na bata. Meron isang lugar na may age limit na eh. Mahalaga yun kasi kung hindi ko kontrolin yun, lalo na sa eskwelahan, mga maling values na nakakuha ng mga bata. Kalawa, siguro kampanyahin natin yung mga gumagamit ng social media na pagbutihin na lang paggamit. Hindi yung lahat ng mga walang kabuluhan ang ginagamit. Char lang mga tsurba. Buti na lang kayo po nasa social media na rin po. Paano po kayo nakumbinsin na sumali sa social media? Dahil nakikita ko nga ganun. So, ngayon, sir, nasa 20,000 followers na po kayo. Ang dami yung
taga-subaybay sa Facebook. Natutuwa po ba kayo pag nakakasalamuhan nyo or kumbaga pag may conversations kayo or interaction with your followers on Facebook? Oo, ini-encourage ko nga sila. Pag may nag-comment, pinasasalamatan ko kagad o kaya sinasagot ko. Kasi bihira yung ganun eh. Yung iba, basta like lang, share, o kaya wow. Kaya tinitingnan ko kung araw-araw eh. Pagka nakita ko na less than 100 yung aking likes, may inaituntulan na ito, ayoko to. Siguro mali style ko, ganun, binabago ko. Pero pagka kunyari, more than 100 ako na likes, either gusto nila yung aking style, gusto nila yung paksa, kaya ulitin ko to. Pinag-aaralan ko rin yung kanilang So taste. for feedback din, di ba, sir? Mahirap po ba maging alagad ng sining, lalo na dito sa ating bansa? Well, ako para sa akin, hindi ako nahihirapan dahil kung ano lang ginagawa ko nung araw, ginagawa ko rin ngayon eh. Ano po yung kaakibat na responsibilidad na pagiging isang national artist? Well, siguro yun ang responsibility na mahirap. Kasi kailangan hindi ka nakikita masama bilang national artist. Hindi ka sumasali sa mga balok na politiko. Sir, para po ba sa inyo dapat malinaw ang linya sa pagitan ng sining at politika? Oo, hanggat maaari. Kung lalaw ka sa politika, yung sigurado makakatulong ka sa bayan. Hindi yung politika lang o yung para sa sarili mo. Pero sir, eto siguro, paano dapat ginagamit ang sining para makatulong sa lipunan? Maraming paraan. Pwede mong gamitin ang sining na direct para sa edukasyon. Pwede mong gawin ang sining na pang-aliw. Pero, meron ka rin binibigay na values na pang-edukasyon. Yung dalawa lang na yun, mahirap gawin yun eh. Doon nahihirapan yung mga tao, kaya gusto lang nila mga personal na kanila sinusulat eh. Personal na pag-ibig, personal na kalungkutan, personal na mahilig sa pagkain, personal na paglalasing. Padaling gawin yung kasi. Wala kang kahit anong konsensya na kailangan pag-isipan. Okay lang yun para sa akin, pero hindi yun ang uri ng sining na nakakatulong sa kapwa mo. Kailangan nakakatulong ka sa kapwa mo tao. Parang sa inyo, sir, ano pong mas mahalaga? Na maalala po kayo bilang isang national artist or bilang isang mabuting asawa, mabuting ama, mabuting lolo? Mainam pa yung mabuting asawa, mabuting ama, mabuting lolo. Yun ang trabaho ko ngayon eh. Mas mahalaga yun para sa inyo? Yung pagmamahal ng aking asawa at saka ng aking apo, mas nakakatuwa sa akin kaysa pagmamahal ng mga fans ko eh. Ilang taon na po ba kayong kasal ng inyong asawa, sir? Tagal na, 1972. More than 50 years. Tapos ang bunga ng iyong pagmamahalan, tatlo po ba anak niyo? Tatlo, sir? Tatlong yan. anak. Lahat sila ngayon nandun sa Adarna. Oo nga po, sir. Di ba sila po ang nagpapatakbo ng Adarna? Yung panganay ko, si Asa, Architecture. Si Ani Rosa, Economics. Yung isa, Philosophy. Pero ngayon, nandun lahat sila sa Adarna. Si Ani, Economics, biglang nag-aaral sa education. Ngayon, nagpapatakbo ng eskwelahan. At nagsusulat. Si Asa rin, ganun ang nangyari. So, ibig sabihin, sir, kahit sabihin nyo na wag na kayong magsulat, pag nakikita nila yung magandang ehemplo ninyo, gugustuhin pa rin nila, sir. Pagka may magandang play, either ako nagsasabi sa kanila o sila nagsasabi sa akin, puntahan kami lahat. Iba pa rin, sir, pag nasa dugo, ano? Ewan ko. Ano po ba kayong advice na pwedeng ibigay sa mga nais rin maging manunulat po, tulad ninyo? Maging manunulat, wag na. Bakit naman, sir? Kayo nga po, tinatamasan niyo ang tagumpay ng pagiging isang manunulat. Naku, mahirap maging manunulat. Ang aking pinagdaan ng buhay kasi hindi maganda. Puros kahirapan. Maraming kasiyahan, pero dahil sa marami kang barkada o bisyo. Pero kung tutusin, mahirap yumaman eh. Siguro kung ang pagsulat o ang panitikan magiging kamukha na sa States o sa Russia, na malaki ang sweldo, malaki na kukuha ka royalty, mainam lang maging manunulat. Pero kung dito sa Pilipinas, mahirap maging manunulat. Sa media, agawan din kayo dyan ng mga tao, di ba? Swerte lang ako. Aksidente lang lahat ng buhay ko eh. Hindi naman ako talaga nag-iisip ng pagiging national artist o what. Basta gusto ko lang sumulat. Yun lang ang hilig ko, sumulat lang ng sumulat, sumulat ng sumulat.
Pagka wala na ako sulat, siguro mamamatay na ako. Kaya sir, walang retiro-retiro para sa inyo, Wala, sir. wala. Kaya yun ang isa pang hirap eh. Hindi ka nagre-retiro sa writing eh. Nagre-retiro ka rin pagka nagkasakit ka na o mamamatay ka na. O walang ka ng memory. Importante pa rin yung pagiging aktibo. Yun lang nga ang ginagawa ko, kaya kailangan aktibo ako sumusulat. Kaya itong FB challenge sa akin eh. Dahil lalo sa araw-araw eh, gumagawa ako ng tula o kaya komentaryo sa language or culture para makatulong. Sir, maraming salamat po sa lahat ng kwento niyo, sir. Maraming salamat po. Salamat din sa inyo. Sana magtagumpay kayo. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, subscribe, and download Power Talks on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen.